hindi pa na-achieve ng ibang Filipino artist before. We'll be talking about, of course, the track, the music video, na first time natin makitang mag-isa siya sa isang music video. And of course, future plans pa of the group. So please join me in welcoming Pablo of SB19. Hi, Pablo! Hello po, good morning. Good morning po, good morning po sa lahat. Good morning sa lahat, of course, ng mga 18 na nanonood ngayon. Hello, we see you on the comment section. Kung may gusto kayong patanong, just type in sa comment section. I'll try to ask Pablo later. But Pablo, how are you? The last time we saw each other and talked to each other was, I think, nung concert nyo, no? Yung Back Tagal in na the din po. Zone. Sobra! Oo, kasi I hosted the VIP parang pre-show concert back then. Tapos, that was so successful, by the way. Congratulations. Thank you so much po. Mm-mm. And may I just say, when I hosted that nga, that was over on Zoom, no? Tapos syempre sa Zoom, kitang-kita yung mga 18 na nandun. Kita yung faces nila, naka-on cam sila. Noon pa lang, this was even before, nagtatop kayo sa Billboard. Noon pa lang, ang dami nyo ng fans na hindi Pinoy. Talagang ang dami ng mga international fans, noon pa lang, no? Amazing nga po kasi parang for us, parang syempre pag nagpa-perform kami, pag may ginagawa kaming mga bagong contents, dati yung usual na way lang namin na upload and everything. Ngayon, we try to consider other fans as well from different countries. Kailangan may English subtitles na maayos, ganyan. Tapos we never expected na may makikinig talaga sa amin ng mga foreigners, even watch our concerts and talagang bumibili din ng mga merches namin. So, sabi ko, grabe rin pala talaga yung yung music, no? Tsaka yung connection na gagawa pag hindi ko mapaliwanag kasi medyo mabilis din yung paglaki ng fandom namin and patuloy pa siyang lumalaki. So, siguro we're really thankful lang and as much as possible we try to top off what we have been releasing kasi syempre kailangan hindi nagde-deteriorate yung contents namin. So, lagi kami nag-iisip ng iba't ibang ideas para may maipakita pa sa mga maraming tao. And ang hirap nung ginagawa nyo na you have to top what you just released. Kasi parang every release nyo, parang paganda ng paganda. Although minsan may mga, parang I think sa SLMT, bigla kayong nag-relax na parang, okay, tama na yung mga angas music video, ano naman tayo, bakasyon naman tayo pare, parang ganun eh. Nung nagpunta nga po kami doon, parang iniisip namin talagang bakasyon lang. Pero Mm-mm. pero parang alam niyo po, may part of you na kahit na magbabakasyon ka, parang gusto mo pa rin gumalaw. Like parang nasanay na kami sa yung usual day namin na okay, trabaho, perform, ganyan, dire-diretso. Tapos pag medyo matagal kang nagpapahinga, parang hahanap-hanapin mo pa rin yung pagpa-perform. Ayun, parang doon inayos, parang nagsayaw-sayaw pa rin kami kahit na hindi ganun talaga na intense. Pero yung main goal lang namin is to give thanks to the fans since it's the last month of the year. Matatapos na yung taon and we want to thank all the fans who have been supporting us for like simula pa lang. Kaya ayun po, gumawa po kami ng music video ng SLMT. That's a good sign na. Kasi, di ba, pag naiisip ng mga fans, pag ganito na kayo tagal na nagpo-perform and non-stop and alam nila kung gaano kayo ka-hands-on, gaano kayo kapagod, syempre worry ng fans, hala baka, magsawa na sila, mapagod na sila. Pero the fact na you said, dapat magbabakasyon lang kami pero hinanap nyo pa rin yung pagpo-perform. That's such a good sign for us, for the 18, for all of your fans na okay, they're still in it. Parang nag-e-enjoy pa sila sa ginagawa nila. Sobra po. Pero ang dami rin po namin nakain nun. Kasi ang saya rin po eh. Parang for so long hindi po kami nagbakasyon talaga. As in first time po namin magkakasama yun ng nagbakasyon po kami. Usually po kasi pag lumilipad kami ng ibang province, parang same day land and then perform. After performance, uwi na agad. Walang kahit anong liwaliw or anything. Tapos nung nag-Siargao naman po kami, hindi kami kompleto. So nung nag-El Nido kami, doon lang kami na kompleto. So
sobrang saya nung time na yun kasi parang wala kami masyadong iniisip, talagang nag-e-enjoy lang talaga kami. Hmm. So, doon naman nakapagliwaliw naman ba kayo dun sa El Nido? Nakapag-enjoy ba kayo or ano alang lang din parang work tas alis after? Nakapag-enjoy naman po kami, meron kaming free time, siguro mga Hmm. 3 days, 2 days, ganyan po. Tapos, nag-island hopping, ayan sobra. Tapos ang babait pa ng, yung tawag dun, yung nag-a-assist po sa'min, ang dami namin napagkuwentuhan. Nice. Tsaka yun nga, higit sa lahat nakakain kayo. Kanina nung sinasabi mong sobrang tagal na naming hindi yun pala bakasyon, akala ko sobrang tagal na naming hindi nakakakain. Akala ko naka-diet kayo, ganyan. Hindi Hindi naman po, kayo hindi nagda-diet ba kayo and, ah, talagang strict pa yung workout niyo? for me po kasi ako 'pag nararamdaman kong bumibigat na po yung katawan ko or siyempre Mhm. po kailangan kasi 'pag sumasayaw ka medyo magaang din yung feeling mo. 'Pag magaang din yung feeling mo. 'Pag umaabot na ako sa point na, medyo bumibigat na yung katawan ko, dun nagda-diet na po ako, talagang tinitingnan ko na yung pagkain ko, tapos, tina-try ko talagang mag-workout kahit ayoko. Hindi po kasi ako mahilig sa workout, as in yung workout talaga na parang magjo-jogging, magbubuhat ng Oo. weights, mas more on activities po ako like basketball, ganyan. Talagang hinahanap ko Hmm. po yan, and since pandemic hindi rin po puwede, so wala, no, kain lang po. Kain lang sa bahay. Pero at least productive ka naman, so okey lang. Wala namang makakapagsabi sa'yo ng kahit anong masama. At least may nagagawa ka kahit na nagre-relax ka. And I think that's also one of the messages of your song, parang you do you. Pero bago natin puntahan yang Laguna, siyempre gusto ko naming i-congratulate sa inyong Billboard record at taray. Palakpakan naman tayo lahat, mga 18 sa bahay. Woo! Grabe, may I just say, like, hindi lang 'to achievement for SB19. This is an achievement for Filipino artists, for the whole Philippines, for the whole country. Kasi imagine, nung bata tayo, hindi naman natin naisip na puwedeng may Filipino sa alam mo yun, parang tingin natin sa Billboard ano siya, okey, international, chart for international global artists, ganyan. Never nagkaroon ng Filipino artist diyan. Tapos ngayon, hindi lang kayo basta nakapasok, nag-number 1 kayo, not just once, twice. Ang record nyo ngayon, nasa 7 weeks. So, congratulations. Can I just, know ano yung nasa isipan mo about this, Pablo? How are you taking this? Honestly, hindi rin, parang palagi po kaming hindi makapaniwala, and but at the same time parang, ang treatment ko po kasi medyo 'pag may mga bagay na dumadating na medyo mabibigat, laging Mm. negative negative po yung pasok ko sa akin. Pero, sa'kin lang naman po yun kasi parang, ako po kasi medyo 'pag may mga bagay na ganyan talagang tinitingnan ko, paano 'pag ganito yung mangyari, paano 'pag ganito yung mangyari. So yung mga charts po na yun parang ang dating sa'kin pressure talaga. Talagang, Mm. kailangan kasi parang nag-o-open up na yung doors para sa international scene, global scene, makikita na tayo ng maraming tao. Parang iniisip ko po, yung quality ba ng mga nilalabas natin or yung standard ng ginagawa natin enough na para pasok sa global scene? Yun po Mhm. yung laging nasa isipan ko, kaya medyo, parang pressured po ako lagi, pero at the same time excited kasi, for sure naman po, it's a new opportunity para sa grupo namin. Kaya ayun lang po, parang kapit lang, tulungan, and siyempre nandiyan naman lagi yung 18 para support kami sa mga ginagawa namin. So, parang medyo nababawasan din yung stress and pressure na nararamdaman po namin. Siyempre kudos sa 18 from all over the world kasi sila yan, talagang pinag-usapan nila. That's why it became, the top song sa Billboard Hot Trending Songs chart. May I just know kung ano yung sinasagot mo sa sarili mo 'pag tinatanong mo yon na, "Enough na ba 'tong ginagawa namin?" Like ito na ba yung level na parang, um, karapat-dapat para sa ganitong achievements? Like ano yung nasasagot mo sa sarili mo dun? Hindi po kasi ako, parang I don't like to dwell on things na matagal. Parang ako po Mhm. kasi galaw agad ako, parang
parang it's ano, pressure siya pero motivation din siya sa akin. So, pag ganun, hanap agad ako ng mga bagong ideas, manood ako ng mga kanta na pwede naming pagkuhanan ng mga ideya para magkaroon ng mga bagong concepts, ganyan. Talagang nagtatry na po agad ako maggawa ng mga panibago para may maipakita kami. Parang everyday po, Mm. parang kailangan may idea ka na masusulat, kahit sa shower ka, kailangan mag-iisip ka. Ganun po akong tao eh. Parang ayoko nang nakatenga. Ayoko nang parang hindi ako nag-iisip. Ewan ko po. Mm. Parang nasanay na ako. Kitang-kita naman namin na grabe sobrang hardworking mo, ang dami mong nilalabas, and you know, you're not just a performer, you're really a creator. You're a musician, ikaw nagsulat ng mga songs, kasama ka rin sa production process. Now let's talk about Bazinga first, bago tayo mapunta sa La Luna. Sabi mo nga, mabilis ka mag-move on, no? Pero pwede bang, can you take us back to that moment na break nyo yung record sa Billboard? Like, where were you at that time? How did you celebrate? Ano yung nangyari nun? Ako late po ako lagi makatanggap ng tag dito na Memo? ng tawag dyan, ng news kasi po hindi ako Oo. masyado social media. Parang social media po pag may kailangan gawin or may kailangan i-check. Pero at times po, Mm-mm. nag-check pa rin ako. Pero nung nalaman ko po, syempre po sobrang tuwa ako. Parang sabi ko, oh grabe, ang dami na talaga ng dumadating na blessings. Like, hindi po namin inaasahan. Kahit yung Bazinga po na yun, parang iniisip lang namin, this is a good song for us. This is a good song for us. It's one of the hardest, one of the best siguro na ilabas namin. And it's in a different language as well. It's in English. So, iniisip namin, okay ba parang pag nagagawa po kasi kami, iniisip namin magugustuhan din ba to ng karamihan or hindi, ganyan. Parang kailangan mo i-take into consideration yung mga ganung bagay. Pero parang ewan ko po pagkasama po namin kasi yung 18, parang lahat posible. Parang ganun yung nararamdaman ko. Parang they're always there to back us up. Parang Mm-mm. talaga dinadala kami sa new heights, and it's very parang heartwarming, and para sa akin as an artist na talaga namang nabubuhay dahil sa mga sumusuporta sa akin. Parang lalo ako na ma-motivate gumawa pa ng maraming kanta. And sana sa mga nilalabas namin, hindi namin sila na-disappoint, na-meet naman namin yung parang standards nila, and naibibigay namin kung ano yung dapat na matanggap nila sa lahat ng suporta na binigay nila sa amin. Oh, I'm sure ang daming na-touch dun sa sinabi mo, Pablo. But speaking of the support of the 18 fam, kitang-kita natin yan kahit na may releases kayo as a group, meron din as solo artists, nauna na nga si Ken or si Philip. Ngayon naman, meron ka ng sarili mo. May we just know, like, saan ang galing tong drive to release as solo artists as well? Matagal na po talaga ang gusto ko po mag-release ng kanta ko, sarili kong kanta. Pero since gusto po talaga namin na i-front muna talaga yung SB19. SB19 yung priority kasi dyan po kami nagsimula eh. Nakilala po kami hindi naman po dahil sa sarili namin. Nakilala kami dahil andyan yung SB19, andyan yung grupo. And we share the struggles, tapos talagang nabuo yung kwento, tapos nakilala kami ng mga tao. Mm. Pero yung mga piyesa po na yan, matagal na po yan. Matagal ko na pong naisulat. Sabi ko po kasi ngayong taon medyo mabigat po yung preparation namin para sa grupo. And I thought na if pag hindi pa ako nag-release or hindi pa ako maglabas ng kanta, baka siguro next year next year pa ako makapaglabas. Sabi ko talagang mabilisan yung pag-shoot po ng music video niyan. Sabi ko, Ate Bay, shoot tayo nito. Tapos lipad na lang ako dyan sa Bacolod po kasi sinut yung music video. Sabi ko, tapos nun, December 28. Kahit po mag-New Year na, sabi ko, gawin ko na to kasi parang pag hindi ko pa to ginawa, kailan pa ako makakapaglabas? Matagal na po na nagawa yung kanta. And
Matagal na po. Actually, yung lalo na 2019 ko pa po nagawa yun. Parang ang tagal-tagal na, sabi ko, ang tagal na nitong kanta 'to, bakit di ko pa ilabas. Yun, so talagang madalian, go, let's go. Pero I'm thankful kasi maganda pa rin yung kinalabasan, and syempre Mm. thanks to chapters and yung lahat ng tumulong sa akin mag-conceptualize, lahat ng tumulong sa pag-makeup and everything. Ang gagaling po nila lahat. Ayun. Chapter sila rin yung sa Bazinga, no? Same people. Yes po. I think it's a collaboration po with, of two Mm. houses. So kasama rin po ang chapters dun sa gumawa ng Bazinga. Okay. So, ang tagal na pala nito kasi I was gonna ask, parang, yung lyrics mo kasi dito ang dark. Na parang ang interesting na naglabas ka ng medyo dark song about self-reflection and, battling your inner demons during a time na parang ine-expect namin ang ganda-ganda ng mga nangyayari sa SB. So, parang, oh, bakit naging ganito? So, matagal na pala. Yes po. Matagal Okay. na po. So, ano yung mga parang nag-push sa'yo para isulat itong kantang 'to? Like, what were you guys going through back then? للعملاء الجدد 30 يوم توصيل مجاني لا محدود من كودو. اطلب الحين. Like, what were you guys going through back then? Going through. Ako po kasi hindi ako ma-share na tao, eh. Hindi ako ma-share na sa mga kaibigan ko, hindi ako ma-share sa mga na nararamdaman ko ganyan. Tsaka bombarded na kami with work. I never get to talk about my feelings, yung mga issues na nararamdaman ko, yung problems, yung lahat ng struggles, ganyan. Tapos, syempre po ako, parang yung outlet ko na rin po kasi, or yung talagang pag-release ko ng stress sa through writing ko ginagawa, through making music. And lahat, siguro po yung time na yun, parang, nagbabottle up lahat ng stress, ng pressure. Kasi syempre, yun nga po, hindi naman po yung pagsikat na grupo namin, hindi na po siya overnight. Talagang pinaghirapan po namin. We trained for a lot of years. And then, nag-release kami and we thought that it's never going to succeed. Parang ganyan. Tapos sabi ko, did I just waste my time? Parang ganun. Parang para sa wala. Nasayang yung oras ko. For me, time is really, I think for all people naman, time is really important. Kasi syempre, di mo naman may babalik yan. Tapos, Yes. kung may nagawa ka man, hindi mo na rin mababalikan, or may hindi ka nagawa, hindi mo na rin mababalikan. So parang nasa isip ko lagi, did I waste my time? Parang ganon. Sabi ko, tapos ang dami pang, syempre pag nagsisimula ka, ang daming, syempre maraming unfamiliar sa'yo, marami silang Uy, sasabihin. grabe Grabe yung mga, as in, nasa YouTube may parang nag-compile ng mga worst comments, worst interviews ng SB19. Nagulat ako nung napanood ko yun, na parang grabe, may mga ganun palang tanong sa inyo before. Hangang-hanga ako paano nyo hinandle, sobrang professional, sobrang kalmado lang, and ang layo talaga nung ngayon na you have all the respect of different artists, of even the global audience. Tapos dati talagang ramdam na ramdam namin yung mga lyrics mo kapag sinasabi mong you work your way from the ground up, and nakita talaga namin yung evolution na dati, ang dami yung mga haters, ang daming mga nagdududa, doubters, daming mga parang hindi kayo maintindihan, tapos layo na talaga. So, was this during that time? So, before Go Up pa to, nasulat? Yeah, I think, opo. Parang yung mga ganon kasi parang, so even though hindi ko talaga siya talagang ini-internalize or kinikim sa akin, parang sinasantabi ko siya kasi may goal ako. Alam ko yung goal ko. If I let it control my emotions, parang if I let it control what I'm doing right now, parang I wouldn't be able to follow my goal or to focus on my goal. Kaya sabi ko, diyan ka muna. Sige, sulatan kita ng kanta, pero mag-move on muna ako kasi marami pa akong kailangan gawin. And ayun po, tapos doon nabuo yung kanta, and nung may time na i-release,
Ayan, pakinggan niyo. Ayan, parang it's part ng mga pinagdaanan ko. Kasi ganun po yung tema ng mostly ng mga kanta ko. Talagang kung ano lang yung, para siyang diary na ginawan ko ng tono, parang ganun. Diary na para ring storytelling yung gusto kong form or style ng paggawa ng kanta. Kaya medyo pag pinakinggan mo siya, parang nagkakwento lang, ganun. Saan mo nakuha yung ganong style, Pablo? Like, who would you say are your influences sa ganong storytelling, ganong style ng pag-rap? Naku, madami po. Pero kung yung pinaka nag-urge po sa akin or talagang yung pinaka-trigger, kasi mahilig po ako sa video games. Tas meron po akong nilalaro na game na ang name is The Witcher. I don't know if you're familiar with The Witcher. Sa Yes. Netflix, Sa series lang. Oo, yun lang yes, yung alam series. ko. Pero may game din po siya, tapos you kill monsters for money, ganyan. Tapos yung bida doon, he's called White Wolf. Pero yung pinaka nagustuhan ko doon, kasi mahilig talaga ako sa ever since talaga yung music scoring ng mga movies, yung cinematic feeling. Pag may certain scene, tapos may background music lang, pero wala namang ginagawa yung character, pero nagiging intense yung emotion, parang nagiging intense yung feeling. Doon po talaga yung nagmula yung idea ko na parang ay ang ganda pag nagso-storytelling ka, parang as may background music na medyo talagang heavy, dramatic, talagang nagko-contribute talaga para ma-project yung emotion. And dun nung medieval times kasi, 'di ba, merong mga tawag dito, yung mga tawag dun yung naggigitara. Bard? Oh, Mga yeah, bard? bard. Yeah, bard. Oo. Tapos parang yung history nila, parang tinatry nila isulat, tapos kinakanta nila. Yun yung pinaka idea ko, na parang diary ko to, isusulat ko lahat ng feelings ko, tapos parang itatry ko i-rap, pero in a way na parang nagkukwento ako ng buhay ko. Parang yun talaga yung pinaka trigger na ito yung gusto kong maging music, ito yung gusto kong style and form kung paano ko ibibigay or ihahatid yung message ko sa mga tao. Tapos, syempre po, kung artist lang din, syempre, J. Cole, NF, ganyan. Eminem, syempre, ganyan yan, di yung mawawala. Syempre, dito sa Philippines, si Sir Glock 9. Ganyan din po, parang sa Lando. Parang yung kung paano niya ikwento yung Lando. Sabi ko, noong una kong pinakinggan yun, sobra yung kilabot ko. Sabi ko, grabe, nararamdaman ko yung parang ako yung karakter na si Lando. Pero, parang yun talaga yung mga kakaiba na parang sabi ko, yun yung experiences na kahit hindi ako matandaan ng tao, basta yung music tsaka yung feeling na naramdaman nila nung pinapakinggan nila yung kanta ko. Yun yung parang fulfilling or very satisfying feeling na siguro may ibibigay or magiging regalo for an artist, yung unforgettable na feeling na mahatid ng music nila. Well, for sure, in the years to come, meron din mga magkasabing ganyan. Gusto ko kasi parang yung kay Pablo na storytelling, parang yung sa La Luna. Wow! So, pag-usapan na natin yung La Luna. Tungkol saan itong kantang to? Para dun sa mga hindi pa nakakapakinig, baka merong nanonood dyan na hindi pa naririnig kung tungkol saan ba yung lyrics nito, ano yung tunog nito. So, tell us about it, Pablo. Saan ba ako magsisimula? Pero siguro, ayun po, meron po kasi akong fund sa werewolf. Werewolf thing. May moon, pag dumadating yung full moon, magta-transform ka into something you're not. Yung tinatry mo, syempre, yung mga tao na naging werewolf, yung cursed by the moon, ayaw nila na makasakit sila ng tao. So, they try to lock themselves up. Parang ganyan. Kung familiar po kayo sa Vampire Diaries, meron din ganyan scene sa parang kinukulong nila yung sarili nila para pag nag-transform sila as a wolf, hindi sila makakapanakit ng tao. Parang rin po, parang ako po kasi maraming tao na tawag dito, yung impression nila sa akin or I come up as very frank, ganun. Parang very offensive, parang ganun. Kaya through the years na nakapagtrabaho ako sa ibang tao,
Talagang pag kinakausap ko sila, ang tingin nila ang yabang-yabang ko, ang laki ng ulo ko or something na talagang nakaka-offend ako ng mga tao. When in Dahil fact, lang diretso ka magsalita. I'm being truthful or Mm. parang kung ano yung nasa isip ko kasi I like to parang sinasabi ko talaga. Pero through the years since that's not parang pakikisama sa mga tao, that's not um how this world works. Parang Mm. tinry ko i-suppress yung mga ideas ko, yung feelings ko towards Finilter mo, ganyan. finilter ko, parang Oo. hindi ko sinabi, kinimkim ko lahat yung mga nararamdaman ko pag sobrang nagagalit ako, kuwari let's say sa mga kagrupo ko or sa mga tao sa paligid ko, talagang hindi parang pinipigilan ko yung sarili ko to the point na pag mag-isa na lang ako sa bahay, parang hindi ko po alam pero sobrang galit na galit ako. Parang ewan ko, Mm. lalo pag tahimik na tahimik, parang yung point po na ganun. Medyo ano siya, parang ang hirap pag-usapan pero ang hirap din explain kasi yung mga feelings mo. Pero para dun talaga nagmula yung lalo na parang you try to suppress the feelings para hindi ka makapanakit ng tao, para ma-please mo sila or para para walang confrontation, para walang argument. Mm. Walang Para gulo. parang Mm. parang you try to maintain peace within your environment pero hindi nila alam wala nang peace sa mind mo, sa sarili mo na parang wala nang war sa labas pero لو سألت عن صالوني الكل رح يقول لكم نظيف وملون زيي. اوف مستحيل نشيل البقعة ويبقى اللون زي ما هو. مستحيل، شكلك ما سمعتي بالاختراع الجديد. اريال جل الجديد يزيل أصعب البقع لنظافة منورة. wala nang war sa labas pero may war sa loob, parang ganun. Ganun yung nangyari sa akin. Parang ayun, doon nagsimula yung lalo na. Kaya may dalawang persona na nag-uusap na parang sigurado ka ba na gagawin natin to? Magiging totoo tayo, sabihin natin lahat. Yun, parang yun lang yung tanging paraan para maging isa ka, para mahanap mo yung peace sa sarili mo. Kailangan mong sabihin lahat ng nararamdaman mo. And I want to highlight na totoo naman na lahat ng nararamdaman natin valid. Valid talaga yan. Kasi ibang tao feeling nila hindi okay yung nararamdaman nila. Parang Mm. hindi talagang parang feeling na ang babaw nila or bakit nila nararamdaman, dapat din nila nararamdaman yun. Parang ganun. Pero I say na in order to parang be healthy, you need to speak your mind. You need to tell people what you really feel because yun naman talaga yung nagke-create ng relationship sa mga tao, di ba? Yung bond, you need to converse with them. You need to let them understand what you're feeling para naman hindi kayo nagkakaproblema kasi pag tinatry mo lang i-hide, parang nandiyan siya, pero pag dumating yung time na limitaw ulit siya, mas malaking problema yung nangyayari. Kailangan i-resolve mo within people. You try to understand them, converse with them, talk with them, para naman maayos yung lahat, para maputol na yung root of the problem. Ganun siguro yung doon nagsimula yung talagang concept ng lalo na. Ang galing no na it started with you needing an outlet. Gusto Yeah. mong i-document. Sige lang, ayusin mo lang yung lighting mo dyan. Gusto Yung mong monitor ko po Sige. Pero yun lang, I just like to point out na ang galing na nagsimula siya na gusto mo lang i-express yung sarili mo, gusto mo ng outlet, gusto mo ilabas yung nararamdaman mo. Pero nangyari, naging parang message na rin siya para sa lahat ng mga dumadaan din sa ganon na wag nyong isuppress yan kasi those pent-up emotions will take a toll on you in the future. Hindi maganda yan. So, ang galing na from being therapeutic for you, naging parang pantulong din siya sa ibang mga tao. So, ano yung ibig mong sabihin pag sinasabi mong simula na ng laluna? Simula na nung, yun ba yung war or simula na siya ng, is that clarity as well? For me, para po sa akin, it's clarity.
Kasi yun nga, para medyo may tawag dito, correlation siya sa werewolf concept na pag full moon, maging werewolf ka. Pero sa akin, parang it's becoming one with yourself Mhm. na ayun, ilalabas mo na kung sino ka talaga. Um, hindi ka na magtatago ng mga nararamdaman mo, and kung may mga nararamdaman ka naman, yung mga taong-tao maiintindihan ka eh. Kasi through the course of my life, sobrang dami kong nakahalubilong tao, friends, pero pag dumating sa Mm. point na yung hirap na ako sa mga bagay-bagay, parang pag humingi ako ng tulong, biglang wala, hindi nagre-reply, or alam mo yun, parang iniisip ko kasi syempre pag friends, wala ka namang masabihan, parang pag talagang nagulo na mundo mo, tapos naghahanap ka ng mga tao na tutulong sa iyo, walang sasalo sa iyo. Yun yung parang pinaka-hurtful sa akin eh. Parang 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 hindi ko makalimutan. Parang kaya talaga yung mga friends ko ngayon talagang tinetreasure ko. Lalo na yung mga laging nandyan pag hard times, hindi lang hard times, good times, hard times, talagang nandyan sila. Yun. Ba't di? Oo. Na-feel namin yon, Pablo. Kaya naman talaga nilagay mo sa linya. Narinig ko yun eh, na parang kapag andyan na yun nga, dark days, nawawala sila, nagdi-disappear sila. Pero, yun nga, hindi sila matuturing na totoong friends. So, dati yon, at least before pa yun go up. Ngayon naman, as you said, may mga, nakita mo na yung kung sino yung tunay mong friends. And, I'm sure kapag ngayon tumawag ka, humingi ka ng tulong, wala nang magto-turn down sa'yo. Now, isa pang napansin ko sa lyrics ng La Luna, yung meron kang ah, tinukoy, na sabi mo, binigay ang natatanging susi na meron ako sa kanya. And you emphasized this, medyo may nag-delay ka pa nga ng konti sa beat. So, sino itong kanya na sinasabi mo? Ako rin po. Technically ako rin. I gave the key to myself kasi parang sa lahat ng nararamdaman ko, sa lahat ng ginagawa ko sa buhay, ako lang din makakasagot ng problema ko kasi parang I have the ability to control my emotions. I have the ability to control myself. And if I'm able to find that, or to control my emotions, parang doon na magsisimula lahat eh. Doon na magiging maayos. Doon na talaga doon mo mararanasan yung peace within your Mm-mm. mind, within yourself, na talagang masasabi mo na ito na ako, pwede na akong makihalubilo sa mga tao, pwede na akong makipag-usap sa kanila ng wala akong iniisip, wala akong takot na baka ganito ko sila, or baka ganito gawin nila sa akin, or baka masaktan ko sila. Yun talaga yung kumbaga, pero at the end, dala-dala ko pa rin yung shackles kasi hindi naman hindi naman basta-basta yan eh. Like, responsibility pa rin yan yung pakikipaghalubilo sa mga tao. Hindi pwedeng frank ka lang all the way. Hindi ganun. Iba-iba po tayo, lahat ng tao, may iba't ibang tolerance pagdating sa truth, kumbaga. Pero in order to pursue truth, parang you have to risk being offensive talaga eh. Parang you have to converse, you have to talk to them and make them understand. Pero ultimately, yun talaga eh. Kahit nga simple yung pagtanong ng age, hindi mo naman malalaman yung age ng tao kung hindi mo kakausap, di ba? Pero for some people, it's offensive. Pero Mm-mm. how will you know, di ba? So, ayun lang, usap lang talaga, converse. Yun Ang hirap siguro. talaga sa mundo ngayon, no? Talagang kailangan medyo nagtatansyahan lahat. Now, Yeah. in one interview, Pablo, you mentioned na yung La Luna is also about flaws and people trying to hide them. Syempre sa maraming mga tao, lalo na sa mga 18, sa mata namin parang, ano kaya yung flaws niya? Syempre, ang dami-dami niyang ginagawang amazing, lalo na pag-perform ka, baka maraming taong hindi nakikita mo sa sarili mo na flaws. So, what flaws would you consider yourself to have? Like, ano ba tong mga tinutukoy mo na flaws para sa'yo? Ang hirap naman po niyan.
Hindi kasi po, honestly, ano bang flaws na matukoy? Parang everything po eh. Hmm. Siguro, all of it, parang yung buong, hindi ko po alam kung paano ko ma-explain, pero yung parang yung buong pagkatao, parang kulang, parang not enough, parang ganun. Like every time na Mm. may nilalabas kami, or may nagawa ako, this is not enough, parang laging this is not enough. Kaya minsan, pag may awards kami, iniisip ko, deserve ko ba to? Mga ganun bagay. Parang siguro I was being so hard on myself that parang hindi ko na yung enjoyment talaga na talagang nanalo kami, reward, para sa akin pag another achievement, parang gano'n, another achievement, another pressure, another stress, gano'n. Na parang Mm. tanggap, deserve ko ba to? Kaya pag nakapagbakasyon kami, yung usap lang, walang trabaho, medyo sobrang, as in, talagang tinetreasure ko, sobrang saya ko. Pero pag work na naman, ayun na naman, enough ba to? Or pag nasa stage na ako, tama ba tong ginagawa ko? Maganda ba yung pagkakanta ko? Hindi ako nagmo-monitor in front of other people, pero pag uwi ko, ilang beses ko papanoorin yung performance ko, tama ba tong ginawa ko dito? Oh. Parang lagi po akong may doubt sa sarili ko. Kaya yun din po, Mm. parang yung isa medyo confident na parang kaya mo yan, ganun, medyo. Siguro nakakatulong yung kapag may nakakausap sa inyo na who are going through the same thing. Kinda like Ben and Ben. You collaborated with each other, Mapa, Kapangyarihan. By the way, grabe yung performance niyo dun sa Araneta Coliseum na para sa concert ng Kwaderno. As in, wow. And of course, yung mismong song, no? And dun din talagang napakita niyo yung hip-hop rap side naman ng SB19. He brought it sa table for Ben and Ben. Pag nakakasama kayo sa ganong types of artists na alam nyong who are going through the same thing you guys are going through also na ang daming achievements, napapressure, ganyan. Ano yung mga napapag-usapan nyo? And paano yung ganyan. Ano yung mga napapag-usapan nyo? And paano yung nakakatulong yun sa pinagdaraanan nyo? Actually, ang dami po namin napag-usapan nun eh. Kasi wala po kaming masyadong friends sa industry talaga. Like, very, parang nakabox lang kami. Siguro, ang masabi ko lang na talagang friendships na namin, the ones the ones po talaga lagi namin nakakasama. Talagang nagbabond kami, lumalabas kami. Ben and Ben nakasama namin once. Pero it's amazing how your story can be like same with others, no? Parang sabi ko, akala ko kami lang yung ganito, pero sila rin pala, nag-start din sila, walang nakakilala sa kanila, nagpa-perform sila, nag-gig sila, tapos walang pumapansin sa kanila, same lang din pala. And look at how they, how big they are now, di ba? Parang sabi ko, grabe, nung nagsisimula kami, kasi Ben and Ben, parang talagang pinapakinggan namin lagi sa training namin, yung mga kanta nila yung pinapatugtog namin sa mga stretching ganyan. Tapos nung nakausap namin sila, Wait lang, balikan natin yan. Anong Ben and Ben song ginagamit nyo pang stretching? actually lahat po naka-loop eh. Pero ang madalas po namin ginagamit kasi sakto sa BPM, yung bounce, yung katang-isip talaga. Parang, sensya ka na, ikot na mga gano'n. Parang ikot-ikot gano'n. Ikot-ikot ng leg, mga ulo, ganyan. Pinapakinggan namin sila. Pero parang nung nagsa-start kami, they're already big. Tapos kami, parang nagsisimula pa lang. And yung we thought na, nung nakausap namin sila, nagsimula rin pala sila. Hindi sila malaki agad. Parang nagsimula rin talaga sila sa bottom na their work, they way up. Parang gano'n. So, talagang nabilib talaga ako sa kanila kasi hindi bibihira eh. Alam ko, hindi bihira eh. Napag-aaral din namin eh. Pero yung pinaka memorable moment ko doon,
Kasi yung kapangyarihan, hindi siguro alam ng mga tao. Pero ginawa namin yun, ano lang eh, saglit lang eh. Yung pinapunta kami ng Ben and Ben doon. Tapos, may part doon na walang lyrics. Tapos, pinagawa kami ng lyrics. Tapos, on the spot, after gawin ng lyrics, record na agad. Parang ganun. Tapos, weird kasi, syempre, yung Ben and Ben, nakaupo. Kaya mo yan, nakaupo sila. Tapos, pinapanood ka, susulatin mo yung lyrics. Parang sobrang kinakabahan ako. Kaya ko ba tutulungan? Nagtitinginan kami ng mga kagrupo ko. Sabi ko, kaya ba natin ito? Parang first time namin working with them, pero very, very challenging na agad. Pero nagawa naman namin, and sobrang nasatisfy naman din kami dun sa kinalabasan. One day lang lahat yun, nakapag-bond pa kami after, nakapag-swimming pa kami. Dun yun sa nila, sa headquarters ng Ben and Ben. Now, Yes. isa sa mga favorite kong pinagdaanan ng Ben and Ben na kinukwento rin nila is, alam mo ba yung kwento ng chicken nuggets? Chicken nugget? Ay, hindi po. Oo. Okay. Sige, kukwento Pwede ko niyo po sa'yo. ba Yung i-kwento? Ben and Sige, Ben, yun, gusto ko yan. di ba, siyam sila. Di ba yung Nice. mga 10-piece chicken nuggets? So, dati, dahil nga yung walang-wala pa sila, naghahati sila sa 10-piece chicken nuggets. Tigi-isa lang sila. Tapos parang may isang member na magdadalawa, parang ganun lang. Tapos yun na yung pagkain nila. Tigi-isang pirasong chicken Okay. nuggets sila. So, isa yun sa mga parang favorite nilang kinukwento na, yung parang rise story nila. Ikaw for SB19, may masashare ka bang gano'n na parang tumatak sa'yo na dati ito yung na-experience namin, ganito ka lala o ganito kami ka walang-wala noon? Madami po eh. Kami. Ano po, basta yung pagkain po kasi namin, nung nagte-training po kami, wala kaming sweldo or ganyan, anything. Talagang pure training lang, tas malalayo pa yung bahay namin. Ako Cavite, tas travel ako sa Makati everyday, ganyan. Kung sino po yung may baon, parang baon ng lahat, parang ganun. Baon ng lahat. Tapos, Share. share na po talaga, as in share talaga. Lahat kung meron isa, dapat bibigyan din yung iba. Tapos, damit. Pag may costume, magpa-perform kami, mix and match kami ng lahat ng damit namin, parang ganyan. Tapos mayroon pong point na talagang parang since lagi na namin ginagamit yung mga costume namin, yung boots namin, sira-sira na, parang ganun. Butas na, pero tinatakpan namin ng mga pentel, ganyan. Tinatakpan namin ng marker na black, ganyan. Tapos, natutulog kami sa studio, sa lapag, sa sahig, ganyan, tabi-tabi kami. Marami po eh. Pero, okay lang kasi parang hindi naman po siya sad moments para sa amin eh. Parang happy moments din siya. Parang it's one of the things that I wouldn't parang exchange parang sa ibang bagay. Kasi magkatabi kami matulog, nag-uusap kami, parang nabibuild yung relationship namin. Kahit sabihin mo na sa lapag lang kami natutulog, okay lang kasi para sa amin happy moments din yun. Pero looking back, parang sabi ko grabe din pala talaga yung pinagdaanan namin. Siguro masyado lang kaming focus sa kung ano yung dapat namin gawin na hindi na namin nakikita yung situation namin. Pero thankful kami kasi ganun din kahit papaano may naitulong yung mga ganung moments para sa amin. Grabe talaga, no? Ang dami nyo na napagdaanan. And ang layo-layo. Ngayon, nag-top 1 kayo sa Billboard. Ang tarik. Tsaka hindi pa you still hold basically the highest record na 7 weeks, diba? The longest record for number 1 sa Billboard Heart Rending Songs chart. Tie lang with BTS kasi ngayon sila naman. So ngayon both kayo 7 weeks. So next week, malalaman natin kung ano mga ganaps, yes. But hindi naman kita pina-pressure ulit, no, Pablo? Pero ngayon, pag-usapan naman natin ang isa rin sa mga pinost mo sa YouTube. Nakita ko rin to na parang gusto ko rin sana itanong na ano ba yun? Is it like your next single? Is it a prelude to something? Kasi you posted it before La Luna but it's a different song. So ano ba to? Parang yung title niya, question mark. Paano mo ba sabihin yung title na? Wala po. Ang title po siya eh. Ginawa ko po siya before. Actually, ginawa ko po siya kasi parang gusto ko maglabas ng teaser. Pero ayoko yung teaser na parang ipapost yung picture ko, ganun. Gusto ko something na would like merong attachment yung mga tao. So, gumawa ako ng buwan. Gumawa ako ng kanta.
Parang ganyan. And yung katulad nga po ng kwento sa inyo, parang most of yung turmoil, emotional turmoil na nangyari sa akin. Kasi sa umaga or sa daytime, trabaho, Mm. hindi maisip. Pero pag Yes. mag-isa ka na lang, dun magba-backfire lahat ng mga nararamdaman mo. And yun nga, since meron akong fascination sa moon, yun, ginawa ko parang it's a preparation na rin para dun sa La Luna na ilalabas ko since I already talked about the moon. So Mm. most ng mga yan, emotional turmoil dun talaga parang malaki po yung significance ng moon kumbaga dun sa magiging mga ilalabas kong kanta. So, magiging ano ba yun, magiging full song siya eventually? Like, may plano bang gano'n? Plano ko po kasi maglabas ng EP kasi ang dami ko na po nagawa na kanta. So, possibly, opo, pwede. Opo. Oh, okay. So, yun nga kanina rin nasabi mo, may mga kanta ka na nasulat na before na gusto mong i-release. So, ang dami mga nag-comment nun nung sinabi mo yun na parang, uy, mga kanta, ibig sabihin marami pa. So, sabi mo nga marami rin kayong naka-line up for SB this year, Yeah. kaya nga inuna mo 'to. So, meron ka pa bang i-release as a solo artist before the SB19 timeline or baka after na muna? Ito na munang La Luna sa ngayon. Tingnan po natin kasi po pag may free time, siguro po baka isingit ko na. Pero mabigat po rin kasi yung gagawin namin for SB19 and I think all of the fans ina-anticipate na rin yan kasi last year meron kaming concert and we performed 3 new songs. So we plan to release that this year. Plus meron pa kaming kasunod na EP, yung Pagtatag nga na na-spoil ko na rin. So sorry, na-spoil ko na rin. And plano rin ata namin ayun, ituloy yung concert. So ayun po. O ngayon daming Medyo nagsasabi ng madami. Pagtatag, tapos sabi nila title na raw ng EP mo, Buwan. Ang dami ng mga mga nagko-comment. Spoiler daw. But anyway, now that we're talking about the future, the current state, let's talk about the current state of P-pop. As we all know, no, SB19 isa yun sa mga nag-pave ng way for P-pop. And hindi lang kami nagsasabi niyan. Kahit na yung mga nai-interview ko na mga relatively new na P-pop groups, they always look up to you. Laging nababanggit na, grabe po, idol namin, SB19. Gusto po namin makakollaborate. Kami makakollaborate SB19. Hangang-hanga po kami sa SB19. I'd just like to hear from you naman. Like, what's your reaction to this na dati kayo nga lang yung nagtatry na i-introduce ito or hindi naman sa pag-introduce kasi syempre may mga before naman nagtatry na rin. Pero kayo yung talagang, I guess, nagpa-blow up. Isa sa mga unang nagpa-blow up ng P-pop. And now, kayo na yung tinitingala ng mga bagong artists. Syempre po flattered. Pero nahihiya po ako pag ganyan eh. Recently nakasama ko nga po yung leader ng BGY o si Jello sa umattend kami ng wedding. Nakausap ko siya. Sabi ko, tas parang ayun nga parang sinasabi nila na oh, we look up to you, parang ganyan. Nahihiya ako kasi parang face to face na nahihiya ako pero at the same time I'm very proud kasi talagang hindi naman biro rin yung pinagdaanan namin and natutuwa ako kasi may ibang grupo na talagang sinusubukan din talaga na i-pursue yung ganitong career na parang pinagpapatuloy nila kung ano yung gusto nila. And siguro kahit po ewan ko po kung talagang we are paving the way for P-pop para makilala sa buong mundo. Pero if totoo man ngayon, kahit man siguro kung di man kami yung soul group na talagang makarating sa international scene, sana yung ibang grupo makilala talaga sa international scene at syempre yung buong OPM makilala sa international scene kasi feeling ko po hindi mo sa feeling pero kung hindi pala rin na makilala
sana yung mga susunod po makilala since meron na nga pong way na pwedeng daanan para ayun, ipakilala yung Filipino music all over the world. Spoken like, a true, mature artist na parang, okay, we've been there. Sana lahat tayo magtulungan. Yeah, ang ganda ng sagot mo, Pablo. So, sa lahat ng mga artists ngayon na nakita mo, updated ka ba? Meron ka ba mga new artists na pinapakinggan? Mostly po ng mga artist na pinapakinggan ko yung mga Filipino artists. Talagang iba halo-halo po. Iba halo-halo talaga yung playlist ko eh. Pero recently, nakasama ko po sina Arthur Neri, ganyan, sina Adi, yan, nakasama ko po sila. We played basketball. Naglaro po kami ng basketball. Tapos, yung mga pinapakinggan ko po sina Flo G, and syempre po, yung medyo leaning to hip-hop side din po kasi ako. Sina Skasta, yung mga ganyan. Syempre po si Sir Glock, nag-release sila ng bago, ni Yuri Dope, and Salamin. Pero, talaga pong halo-halo din po yung pinapakinggan ko kasi pagdating po sa paggawa ng music ng SB19, I have to be open sa lahat ng music kasi iba-iba rin po kami as an individual, parang iba-iba rin kami na pinapakinggan. And parang ma-showcase yung skills, I have to parang consider kung ano yung gusto nila sa isang music or kung anong genre. So, ayun, kailangan paghalo-haloin namin skills namin and create one thing na talagang mag-shine lahat ng members. Madami po akong pinapakinggan pero ayun, hindi pa rin nawawala yung mga artist talaga dito na talagang kinalakihan ko. Siguro, kailangan ko ba sabihin po yung international? Pwede rin naman. O yung mga roots mo. Si Adele po, pinapakinggan ko ngayon. Gusto ko po kasi kumanta ng kanta na parang very soulful lang na. Ang galing po kanya eh. Tsaka Silk Sonic, yan. Silk Sonic. Ooh. Wait, anong Adele song? Easy on Me? Oh my God. Madami po eh. Kahit yung luma pa, pinapakinggan ko mga eh. luma. Yung favorite ko po talaga na nakanta yung Make You Feel My Love. So, Make You Feel My Love. Parang letter na ano. Sabi ko, ba't ganito yung feeling? Ito simple lang yung pagkanta pero yung emotion nandun talaga. As in, mararamdaman mo. Tsaka yung When We Were Young, yun talaga. Favorite ko po talaga. Pero maganda rin po yung Easy On Me. Pwede rin. May mga bago. From luma to bago, ang gaganda lahat. Tulad na lang ng mga songs nyo sa SB19. Now that we've talked about your other co-members sa SB, mga brothers mo dyan, lahat ba kayo mag-release ng solo? Kasi nauna si Ken, or wait lang, si Ken ba nagpalit na ng pangalan to Philip? Or sa solo project niya lang yung Philip siya? I think sa solo project niya lang po yung Philip. Philip ba? Akala ko Philip. Philip pala yun. Okay. Eh po yung Babaguhin real name niya. Philip. Philip. Philip John. Philip. Eh, Di ko po alam eh. Ano ba talaga? Basta si Ano tawag mo sa kanya? Ken. Oy. So sa SB, Ken pa rin siya. Tapos pag sa solo niya lang, yung Philip o Philip. Sige, sa next, sige. sana ma-interview ko siya, tatanungin ko siya niyan. Siguro gusto niya lang po magkaroon ng distinction sa music niya tapos sa music ng SB19. Kasi iba rin po kasi yun. Pero Philip, ang tunay niya po nga Philip John. Philip. So I think Philip po yun. So parang pareho pala kayong may medyo may parang John Apo. sa pangalan. Oo. Common po kasi yun. Shoutout sa mga parents nyo. Okay, so may iba bang members na magso-solo din na release bago mag SB19 lineup? I don't want ang hirap po naman sagot. Ano po, pero siguro po ang sasabihin ko na lang, I think lahat naman po gusto talagang mag-release ng sarili nilang kanta. Yun lang po yung masabi ko. Kasi po I can speak for them. Oo, yes. Okay, so abangan naman natin lahat yan for sure kahit na kailan nila planong i-release. But for now, thank you sa pag-share sa amin tungkol sa La Luna and you as an artist as well. Maraming salamat dahil talaga nag-open up ka sa amin this morning. Ang dami mga 18 na talagang naiiyak. Kanina nakikita ko yung mga comment nila. Talagang sobrang touched sila sa mga sagot mo, Pablo. And we learned more about you today. So thank you for being generous with your answers. Now, before we let you go, Pablo, syempre hingi muna kami ng special message sa lahat ng mga 18. Pero bago mo sabihin yan, gusto ko lang muna i-shout out yung mga nag-drop ng
special gifts and stars or extra something sa ating exclusive sina Donabel Tonogbanwa, Kyrene, Aliza Jin, Symphony Love, Iris Mataro, Isa Purely, yan yung mga nag-super chat. Oo, so maraming salamat. So, Pablo, meron ka bang gustong sabihin sa kanila? Malaking pasasalamat syempre. Madami po akong gusto ipagpasalamat kaso hindi ko po maisa-isa kung isusulat siya sobrang haba Pero alam naman po ng 18 na talagang sobrang thankful kami. Hindi lang as an individual pero yung SB19 po pati yung mga staff syempre thankful sila kasi syempre yung mga na-achieve po namin yun parang hindi mo masasabi na kami lang talaga yung dahilan. Hindi mo masasabi na hard work lang namin. Kasi kahit na kami nasa front na nakikita yung hard work namin, yung mga tao na nag-work behind, sobrang hirap din. Parang kahit yung conceptualizing, puyat po yan, editing, everything, yung mga ginagawa nila, hindi rin po biro. Pero kami po yung nakikita, kami yung front. Kaya gusto kong i-take yung opportunity para pasalamatan lahat ng tumutulong sa amin sa likod. Syempre yung 18, mahal na mahal namin yan. Talagang hindi mawawala yan. Hindi namin makakalimutan kung paano nila kami inangat. And syempre po, Mix, maraming salamat kasi yung parang binibigyan nyo ng opportunity yung mga artists na ikwento yung storya nila, mapakilala yung sarili nila at malinawan yung mga tao na nakikinig sa kanila kung sino sila as an artist. Syempre DJ I TV. Salamat po. Sobrang natuwa po ako sa talk na to kasi talagang it's been a while since I last expressed my emotions. So, thank you rin po. Thank you po sa opportunity. Oh, well, sobrang welcome ka naman anytime dito sa Mix, Pablo. Kahit bukas gusto mo bumalik, okay lang. Pag siguro may next na release na lang kayo. Pero maraming salamat din dahil nag-enjoy din ako dito sa interview kasi hindi madalas yung interviewee na talagang pag tinanong mo, sasabihin niya talaga kung ano yung nasa isipan niya. Yung sinasabi mong flaw, for me, that's actually hindi advantage yung hinahanap kong term It's a good trait. It's something that you should hold on to kasi konti na lang yung mga ganyan sa industriyang to. Yung mga authentic pa, yung mga honest pa pag tinanong mo, hindi pa showbiz pag sumagot. So, hold on to that, Pablo. I had a great time talking to you and sana next time, face-to-face na pagtapos itong pandemya. Magkita-kita ulit tayo sa mga events and sana mapanood din namin kayo ulit mag-perform ng live. I'm sure, I speak on behalf of everyone na gustong-gusto na natin bumalik sa mga live events, sa mga live shows niyo. Pero sa ngayon, enjoy the medyo vacation sa bahay, occupying yourself with what makes you happy. Syempre, sa lahat naman ng mga artists na favorite natin, kahit na gusto nating, lagi sila nagtatrabaho, priority natin ang ating health, ang ating mental health, physical, lahat, para, mas mahaba pa ang pagsamahan nating lahat. So, Pablo, keep on doing you. Congratulations sa lahat ng achievements mo at ng SB19 and of course, your whole team as well. So, maraming salamat for granting us this interview and of course, to all of the 18 na nanood, maraming salamat. Once again, I'm DJ IE. Keep on streaming La Luna and vote for the La Luna music video sa mix.global. Thank you, guys! Maraming salamat po. Thank you po. Salamat! Bye-bye po.